lahat ng luklukan ng karunungan. Sumari nawa palagay. Pagpalain tayong lahat ng makapangyarihan Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, at seat of wisdom, sa desapiensya, bubispo. Et cum spiritu tuo. Perfect peace be with you all. And always with us. Sananay kami, sananay kami, sananay kami. You are my Valentine. Good morning, good evening, and good day to all of us. Sa ngalan ng ganap na kababaan loob, Prophet, kinani kami. Our Mother God, in your mighty name and for thy greater glory, please give us power to our mind, to our heart, and to our will. Amen. Sa dulo ng walang hanggan ay mayroong babae. Siya ay hindi puno. Siya ay hindi ibon. Siya ay totoong tao at siya ay tunay na Diyos. Ang pangalan ay Jesus. Amen. Sa langit ay mayroong tao. Hindi siya lalaki, hindi siya bata. Siya ay mahiwagang babae. Pero ang tawag sa kanya ay Ama. Sa mataas na luklukan ay mayroong Kristo. Siya ay misteryong tao. May pinakamataas na kapangyarihan sa pagiging Ama, pero nang bumaba sa lupa at maging anak, ipinakita ang sukdulang kababaang loob, ang pinakamataas na karunungan noong tunay na Diyos. Winari kami. Amen. Glory to God in the highest, and peace on earth to all men with goodwill and faithfulness. From the beginning is the Word, and the Word was with God, and the Word is God. And the Word was made flesh, and dwelt amongst us. Nasusulat po sa banal na kasulatan na sa huling panahon, ang pakikipagtipan ng Diyos ay susulat sa isip, itatatak sa puso at iguguhit sa kalooban. Kaya naman po mga kapatid, kung sa lumang tipan andoon ang Ama, sa bagong tipan andoon ang Anak, at sa panahon sa kasalukuyan andirito ang Espiritu Santo, at andyan ang Ina, ang mahal na Birhen, ang Immaculate Conception. Na kung paano binabanggit sa atin, ang paksa na ating papaksain po sa araw na ito ay ang aral ng krus. The separation of body and soul. Sapagkat nga, binabanggit sa atin ang aral ng krus ay kamangmangan sa mga napapahamak. Subalit ito ay lakas at kapangyarihan sa mga taong nasa daan ng kaligtasan. Ito mga kapatid ang ginamit na sandata ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat ang kapangyarihan ng krus at ang sagisag niyan ay ang pagtitiis. At dito sa ating bansang Pilipinas mga kapatid, noong panahon ng 1521, diyan ibinaba ang relihiyong Kristyanismo dito sa ating bansa. At sa panahon ngayon, laganap na ang sanka-Kristyanuhan sa buong bansa at sa buong mundo. Ngayon, the separation of body and soul, separation sa ating pag-aaral. Na kung paano binabanggit sa atin ang hiwaga ng Diyos, kung ang tao nga ay ginawa sang-ayon sa larawan at wangis ng Diyos, sapagkat nga ang Diyos ay isang hiwaga, misteryo, at yan ay pinag-aaralan sa buong daigdig. Kung paano nga ang tao ay nilalang ng Diyos, pag-aralan muna natin kung sino ba ang tao, asan ang tao, alin ang tao sa ating pagkatao. Sapagkat nga kung paano misteryo o hiwaga ang Diyos, gayon din naman, ang tao ay isang misteryo. Nasaan ba ang tao sa atin? Yun bang nandoon sa may ataol, sa may sementeryo? Yun ba ang tao? Hindi ba yun ay katawan ng tao? At ang binabanggit niyang tao doon ay yung ating kaluluwa. Kaya naman sa banal na kasulatan mga kapatid, mababasa natin sa 1 Thessalonica chapter 5 verse 23 to 25 na ang tao ay meron tatlong pagkatao. Meron siyang katawan, kaluluwa, at espiritu. Ngayon, papasahin po natin ang katawan. At yung katawan na nga yan ay mayroong 5 pandam.
or 5 senses. At ang 5 pandamanangayan ay nandyan ang mata. Tenga. Ilong. Bibig, kamay at paa. Na kung paano ang binabanggit din sa atin, na yung katawan na yan, kapag walang pagsupil, ay nagiging pintuan ng demonyo. Ito po ay nagiging doors of evil. Yang 5 senses na yan, o pintuan ng demonyo. Ngayon, sa paanong paraan nagiging pintuan niya ng demonyo? Halimbawa, ang mata. Diba? Ang mata ba ay ginawa para sa pamboboso, kalibugan, paninilip, diba? Pagbabasa ng mga mahahalay na babasahin, panonood ng mga X-rated videos, diba? Doon nagiging pintuan niya ng demonyo. Diba? At ang tenga naman kapag nakarinig ng mga masasama, ng mga paglait, pag-alipusta at pag-alimura sa iyong pagkatao, nagkakaroon ka ng pagkainis, pagkagalit. At ang ilong naman kapag nakaamoy ng mga bababaho, ang bibig naman sa pamamagitan ng katakawan, at ang kamay at paa, yung kamay ay binabanggit na iyan ay ginagamit ng pintuan ng demonyo sa pamamagitan ng panghihipo sa masaselang bahagi ng katawan ng tao. Diba? Yan. At yung paa naman, dinadala saan? Sa mall. Diba? Sa paggagala. Sa sabungan. Yan. Kaya sa pamamagitan din ito, yan ay nagiging pintuan niya ng demonyo kung hindi natin masusupil. At isa pa rin halimbawa niyan kapag mayroong tumawag sa iyo, walang hiya ka, narinig ng tenga. Diba? Hinanap ngayon ng mata kung sino yung nagsalita. Yan. Tapos, magsasalita na rin ng mga hindi magandang salita doon sa kapwa. Yan. Gagalaw na din ang paa upang puntahan yung nanira sa iyo o yung nagsalita ng walang hiya ka. Yan. At yung kamay naman, anong gagawin niya? Mananabunod. Diba? O kaya hawak ng kutsilyo, mananaksak. At ang mas worse pa ay paghawak ng baril. Diba? Yung pagpatay na sa tao. At yan din ay ginagamit pa ng demonyo sa iba't ibang kaparaanan. Diba? Panggagahasa, pagnanakaw, pagpatay. Yan. Kaya ito ay nagiging pintuan ng demonyo na hindi nalalaman ng tao. Ngayon, sapagkat nga binabanggit sa atin, kung mayroon tayong pagsupil, diba? Yan ay hindi nagiging pintuan na ng demonyo. Nagiging pintuan na yan ng Diyos. Katulad din ng mga larawan na mayroon silang mataas na pagsupil sa kanilang mababang pagkatao. Diba? May mata hindi nakakakita, may tenga hindi nakaririnig, hindi nakaamoy, may ilong, may bibig hindi nakapagsasalita. Yan. At hindi rin gumagalaw ang kanilang mga kamay at paa. Mayroong matinding pagsupil doon sa kanilang lower self o mababang pagkatao. Yan. At itong lower self na nga ito, sapagkat ito ay mababa, bakit ito ang pinahahalagahan ng maraming tao sa ibabaw ng lupa? Diba? Sapagkat kung wala naman ang kaluluwa, diba ang katawan 6 feet below the ground? Diba? At ito ay nagdadanas lamang ng kabulukan. Kaya hindi po pwedeng puro pagpapasarap lang, puro pagpapakaligaya. Diba? Kinakailangan bigyang halaga yung